Rosel Siyay. Kinasuhan na ang anak ni Lucio Tan na si Timmy Tan sa tulong ni Idol Raffy Tulfo. Sinamahan at pinuntahan mismo ni Idol Raffy Tulfo si Rosel Siyay, ang kasambahay na nagreklamo sa amo niyang si Timmy Tan, ang anak ng isa sa business tycoon ng bansa na si Lucio Tan. Sumipot at nagpakita din ng suporta sina Attorney Freddy Villamor at Attorney Gareth Tungol ng ACT-CIS. Ayon kay Idol Raffy Tulfo, nadatnan nila si Rosel na nanginginig sa tindi ng takot at ito ay tila balisa at aminadong hindi alam ang gagawin. Tila nahimasmasan at naging kampante na lamang daw ito nang makita ang presensya ni Idol Raffy Tulfo at ng mga abogado na sinigurong tutulong sa kanya hanggang sa makamit nito ang hustisya. Matatandaan ang nilutong hotdog lamang ng kasambahay ang naging ugat ng galit umano ni Timmy Tan sa kanya, na humantong pa sa pag-utos sa bodyguard nito na gawan siya ng di maganda. Ipinahayag ni Idol Raffy Tulfo na dito na masusubok ang pagbibigay hustisya sa bansa dahil isang kaso ito kung saan isang mahirap umano ang naglakas loob na nagdemanda sa mayaman at kilalang tao sa bansa, ang anak ni Lucio Tan na si Timmy Tan. Actual full video ng pagtakas ni Rosel Siyay, ang kasambahay ng anak ni Lucio Tan na si Timmy Tan. Yun na po yung sasakyan. Hinahanap nila po ako. Hinahanap nila po ako. Ayaw po niya ako makalabas ng gate. Gusto ko umalis. Yan. Wala akong ginagawa. Hinarang ko, diba? Tinawag ba dito na di ako labasin? Wala pa. Okay. Galing ako ay bahay ni Sir Timmy Tan. Nagalit siya sa akin dahil nilutuan ko yung babae, yung guest niya, which is babae niya doon sa bahay ng hotdog. Yun yung kinagalit niya. Binato niya ako ng bote ng absolute water. So ngayon tumakbo ako sa kwarto namin kasi pinapalayas na niya ako. So sabi ko, sir, bago mo kapalayasin, kunin ko muna yung cellphone ko. Ngayon, so syempre kukunin ko yung gamit ko sa locker doon sa sa may CR. Ngayon kukunin ko, pinasok niya ako doon. Sabi niya, ano gusto mo, sampalin kita. Sabi ko, sige po sir, kayo po. Tapos yun, lumabas ako kasi pipilitin niya akong sampalin. Sabi niya sa bodyguard niya, kung kailangan barilin mo yan, barilin mo nga yan. Kaya kasi diba, tumakbo ako kasi papabaril ba naman. Sabi ko sa mga driver, sabi ko, wag niyo akong harangan, papabaril ako ni sir. Tapos ayun, pinahabol niya ako. Tapos syempre sila, hindi naman sila katulad niya, hindi ako hinabol, siya mismo kusang humabol. Kukunin daw yung cellphone kasi nga nabidyohan ko yung pagsabi niya na barilin ako. Ngayon syempre yung yung cellphone ko, hindi yung nakabidyo, nandito sa cellphone niya. Itong cellphone niya, issue niya sa akin. So sinave ko dito, iniwan ko yung cellphone ko, binato ko doon sa syempre malapit na sa akin, nanginginig ako. Ano to yung pangalan? Rosel Siyay po. Ngayon, pinahabol niya ako ng pinahabol. Kaya nagtago ako doon sa may mga sasakyan. Tinulak ka rin? Oo, kasi gusto pahabol siya. Madulas siya. Tinulak ko dulas. Papasok niya lang, di ba? Oo. Pagtatanga ako ba? Sa bahay. Ngayon ayaw niya akong palabasin dito sa gate kasi iniisip na may pagbintangan niya ako nagnakaw ng ganito, ganyan.
Sabi ko, sir, ayaw ko pong makipagsagutan sa inyo. Sabi niya, sit ako eh. Sabi ko, sir, kung ako ba't ako pagbubuntangan nyo? Sabi niya, lasing ako, gusto ko. Magtatatlong taon na ako dyan. Papasok lang boss nila eh. Pasok lang. Kaya na nangyari yan? Lagi po. Lagi po. Di ba nag-green eh? Wala pa naman siya, di pa dumarating. Yan po, pinapasundan niya po ako sa mga bodyguard niya, sa driver niya, para umuwi sa bahay niya. Kasi takot siya, i-blatter ko siya. Okay. Pakasama ng ugali niya. Sa pagkain, isang hotdog lang, babarilin ako. Binawi pa yung cellphone. Binawi yung cellphone. Yun po, yung bodyguard niya. Pinasundan ako dito. Pinipilit nila akong umuwi sa bahay. Bahay ni Timitan. Anak ni Lusyutan. Sige, pagpilitin nyo pa ako umuwi ngayon. Oh, sinabi nagnakaw daw ako. Pinapaharang niya ako sa gate kasi nagnakaw ako. Ang videong ito ay ipinamahagi ni Rosel Siyay sa social media noong July 7, 2021. At narito ang kanyang buong pahayag. Hello po. Ako po si Rosel Siyay na nanghihingi sa inyo ng tulong. Di po maganda ang gabi ko ngayon kasi po nagalit sa akin ang boss ko. Sa kadahilanan po na nilutuan ko po yung babae niya or guest niya ng hotdog na pagkain namin. Kasi daw po napaka-cheap lang. Nakakahiya daw sa bisita niya. At nagsorry naman po ako agad. Sabi ko, di ko na po uulitin na ganun po ang lulutuin ko. Sabi niya, hindi kita hired magluto. FU ka para sa isang hotdog. Kahit sino daw po kayang lutuin ang ganong cheap na pagkain. Sabi ko, sir, sige po, di naman pala ako mapapakinabangan. Unti-untiin ko na lang po bayadan ng utang ko. Kasi di na yun umabot 24K. Kasi last month hinold po nyo sahod ko. Kaya di na po aabot 24K utang ko. Sabi niya ngayon ka na lumayas. Gusto ko ngayon na. At binato po niya ako ng bote ng absolute water. Buti po umilag ako. Sa TV niya po tumama. Kaya lumabas po ako sa office niya. Nanginginig ako. Tumakbo ako sa maid's room. At kinuha ko phone ko at mga gamit ko na din. Kaso sinundan niya ako at dinuro-duro. At sabi, gusto mo sampalin kita ngayon? Sabi ko po, sige po. Kayo po, sige, sige. Makikita nyo naman po sa video kahit maiksi lang yan. Kasi pinipilit niya kuhanin ang cellphone. Ngayon po sabi niya sa pinsan ko, palabasin mo nga to, dalhin mo sa office. Sabi ko ayaw ko sa office kasi 'di ba binato na niya ako doon kaya sinabi ko na aalis ako. Sa labas na lang po ako. Galit pa din po siya at pinagsigawan niya po doon sa mga kasama ko na alam niyo ba na 12K yung sahod niya at hotdog lang kayang lutuin. Tapos sabi yan na po, sabi ko binato niyo ako bote ng tubig. Gusto niyo akong sampalin. At sabi niya, wala. FU ka. At sinabi niya sa bodyguard, India, kunin mo mga gamit niya, palabasin mo at sa last second ng video, sinabi niya na barilin mo nga yan. Kaya doon ako lalo natakot. At lumabas ako pero napansin po niya na nag-video ako. Ops,
ops, at hinabol ako. Pinaharangan niya ako sa driver niya, si Echo. Pero sabi ko, Echo, please, huwag mo ako harangan kasi ipapap niya ako. Kaya nakalabas po ako at binuksan ko ang gate ng bahay niya at tumakbo ako at yun na po. Pinapahabol po niya ako sa driver at bodyguard kaso madulas po ang hagdanan. Kaya siya po ang humabol sa akin dahil kunin daw po ang cellphone kasi nagre-record ako. Buti na lang po 2 po ang cellphone na dala ko, yung issue niya at sarili kong CP. Ang nakapag-record po CP niya, kaya po yun po ang dinala ko at CP ko ang iniwan ko para tumigil siya kakahabol sa akin. Pero pinasundan pa din niya ako sa driver niya, codename Bravo. Siya po nagpatahan sa akin, nasa gate na lang daw ako pumunta para safe ako. Wag daw ako matakot at ito po yung Nevada Gate sa Green Hills, San Juan City. Dinitalye ko po sa naka-duty na security kung ano po nangyari. At wala pang 5 minutes tumawag sa main gate ng subdivision na harangin ako kasi daw nagnakaw ako. At pinapunta din niya bodyguard niya para pauwiin ako sa bahay. Sa pilitan pa kasi sabi daw Sir Timmy Tan, anak po siya ni Sir Lucio Tan. Mga mayayaman tao po sila kaya takot na takot ako na bumalik sa bahay. Sabi ko sa naka-duty na security na wag nila ako pilitin bumalik. At sabi nila, wag kang mag-alala, safe ka dito at di ka namin ibabalik doon. At yun na po, pinapunta niya po ang head security sa bahay niya. Sinabi pabalikin ako dahil may utang ako at bayaran ko daw, sabi po ng security. Di yun babalik sir kasi pinalayas nyo daw at kung papaalisin nyo yun, may babayaran ka doon dahil nasa batas yan. May kasambahay law po tayo ngayon. Sabi niya, wag ka nang makialam kasi kami na daw mag-usap. Pumunta po siya dito sa kinaroroonan ko po. Sabi niya, nagwawala ka sa bahay. Anong nangyari sa'yo? Nagmumura ka pa. Minumura mo ako. Sabi ko, sir, wala naman pong ganon. Sabi niya, bahay ko yon, batas ko. Sabi ko, oo nga po, bahay niyo po. Pero di naman sana dapat murahin niyo ako sa iisang hotdog lang at nagsorry naman ako. Pero nagagalit pa din kayo. Sabi niya po, bad trip ako, gusto ko magalit. Sabi ko, ganyan kasi kayo tuwing malalasing. Pero at the end po, nakipagkunwari pong nakipag-ayos ako. Kasi po, pinipilit akong umuwi sa bahay niya. Or bayaran ko daw utang ko ngayon na. Kaya sabi ko, babayaran ko po kayo pag magkapera na ako. Sabi niya, sige. Pinakuha niya po lahat gamit ko at pinasok sa plastic garbage bag at dinala dito sa main gate. At binigyan ako ng 500 pesos. Bahala na daw ako kung saan ako pumunta. Pang taxi ko daw 500. Naka-record po sa logbook ang report ko. Mabuti na lang mababait mga security dito. At pina-stay ako dito malapit sa post nila. At hanggang ngayon po dito pa ako. Tulungan niyo po ako, Sir Raffy Tulfo in action. Dahil tuwing lasing siya, paggalit siya, nagpapalayas po siya ng katulong. This oras na ng gabi. At ito pa sabi niya po, saan ako pupunta? Magrereklamo ba daw ako kay Sir Raffy Tulfo na kaibigan daw niya at pati Mayor Zamora ng San Juan? Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.